Regular pa rin ang pagtawag ni Camila kay Kuya Peter niya para mangumusta kay Travis. Iginagalang niyang pagtanggi ng anak na makausap siya. Kahit masakit iyon sa kanyang damdamin, nagkasya na lamang siya sa mga balita ng kapatid tungkol sa anak niya. He's doing fine in school, Camila. Wala kang dapat ikabahala. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan dito. Though of course, malungkutin pa rin siya. Hindi pa niya nakakalimutan si Donna. Tiyak ko yan. Sabi ng Kuya Peter niya. Hindi niya kayang limutin si Donna yet tinitiis din niya. Tumatawag pa rin naman sa akin si Donna, Kuya Peter. Hindi nga raw siya sinusulatan o tinatawagan man lang ng pamangkin mo. Ako kaya, kailan kakausapin ni Travis? Umiiyak si Camila sa telepono. Pabayaan mo muna siya, Camila. Nagmamatigas pa kasi ang anak mo. Pero pasalamat na lang tayo at maayos naman siya sa pag-aaral. Please kuya, take good care of my son. Hindi namin siya pinababayaan dito. Alaga sa pagkain, alaga sa pangaral. Pero hindi namin siya sinesermonan ng hipag mo dahil baka magtampo na naman. Medyo panatag lang ako dahil alam kong mabait kayo ni Ate Dory. Kasundo naman ng Ate Dory mo ang anak mo, Camila. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Heto, may kaibigan at nahihilig na sa bowling. Sinabi niya ang totoo. Kaibigan na ano? Special friend? Isang lalaki? Na-curious ang kanyang kapatid. Hindi nito alam na noon pa siya nagpakasal sa isang lalaki. Natawa siya sa kapatid. Hindi special friend kuya. Isang close friend lang na lalaki. At para hindi ako mapikon sa'yo ay huwag mong bigyan ng mali siya, no? Tumawa rin ang kanyang kapatid. Hindi naman ako magagalit kung sakaling iibig ka na. Aba, noon ka pa dapat umibig. Nagkaasawa. You're getting old, Camila. Saka kailangan din naman talagang magkaroon ng asawa. May asawa na ako kuya, hindi mo lang alam. Isang asawa na hindi niya alam na ako ang asawa niya. Sinarili niya sa isip ang sagot sa sinabi ng kapatid. So, tawag ka na lang uli. Basta huwag kang mamroblema sa anak mo dahil okay siya dito sa Cebu. Gusto nang putulin ng kuya niya ang usapan at kanina pa rin naman sila sa telepono. Salamat sa inyong dalawa ni Ate Dory, Kuya Peter. Goodbye. Ibinaba niya ang telepono at bumuntong hininga. Nagigilty siya sa Kuya Peter niya. Ito ang kapatid niya, pero hindi niya magawang magtapat dito ng lihim niya. 3 beses isang linggo ay nagbo-bowling sina Camila at Lando. Kasali na sila sa isang bowling group at magkahiwalay sila ng team. Nabuho sa bowling ang libreng panahon nila ni Lando at hindi na talaga muling nagtangkang manligaw kay Camila. Naging mas close pa sila. Naging tila magkapatid na kung magturingan. Minsan ay kumakain sila ni Lando sa isang Japanese restaurant pagkatapos ng kanilang tournament. Hindi niya akalain na dito'y magkikita sila ni Victor. At si Donna ay excited na lumapit kina Camila. Kaya nalaman ni Camila na naroroon din si Victor. Napasulyap siya kay Victor na tanaw lang din sa table nila. Kanina pa kayo dito, Donna? Usisa ni Camila. Nauna kami sa inyo. We saw you pagpasok niyo pa lang sa door. Sabi ko nga, aba, may kasamang gayang tita Camila ko. Sumulyap din si Donna kay Lando at nangingiming ngumiti. Maagap naman si Camila. Ayaw niyang magkaroon ng maling hinala si Donna. Best friend ko si Lando, Donna. Kagagaling lang namin sa isang bowling tournament. Kasamahan ko rin siya sa office. Sumigunda naman si Lando. Hindi ko nililigawan itong tita Camila mo ha? Talagang magkaibigan lang kami. Ngumiti lang si Donna. Ang alam ko noon ay hindi maligawan si Tita Camila kasi siloso si Travis. Well, noong natutong umibig sa'yo si Travis ay parang naging maluwag na rin naman siya sa akin, Donna. Payag na siyang ligawan ako. Ang kaso ay ako naman ang hindi interesadong magpaligaw. Tinuwid niya ang sinabi ni Donna. Nalungkot naman si Donna sa pagbanggit ng pangalan ng nobyo. I miss him so much, Tita Camila, pero alam kong galit siya sa akin. Kaya hindi na rin ho ako kumukontak sa kanya. How is he? Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, nag-aaral naman siyang mabuti sa Cebu. Sa akin man ay may galit pa rin si Travis. Pareho lang tayo na hindi niya kinakausap sa phone o sinusulatan. Malungkot na rin si Camila. Pati ho sa inyo ay nagalit si Travis dahil sa akin? Hindi mo kasalanan yun. Mawawala rin naman siguro ang galit sa atin ni Travis, Donna. Makakapag-isip din yun. Basta kapag hindi na siya galit, naririto lang tayo, di ba? Papalitan mo ba sa puso mo ang anak ko, Donna? Huwag naman sana. Alam ko ikaw ang palagi niyang mamahalin.
Hindi ko mapapalitan si Travis, Tita Camila. Hindi ako nagpapaligaw sa iba. Concentrated lang ako ngayon sa pag-aaral ko. I'm glad to hear that, Donna. Hinagod ni Camila sa ulo ang kinagigiliwang nobya ng anak. Nagpaalam na rin si Donna. I have to go back to our table now, Tita Camila. Hindi pa ako tapos kumain eh. Tumango siya at sinundan si Donna ng tingin hanggang sa mesang kinaroroonan ni Victor. Hindi nakatingin sa kanya si Victor. Kumirot ang puso niya. Ang asawa niya ay natatanaw lang niya. Kahit lapitan nito at kausapin ay parang imposible niyang magawa. Nagmistula ng isang estranghero sa kanya ang Victor na noon ay pinakasalan niya. Ang gwapo pala ng asawa mo. Ang lakas ng karakter. Mukhang istrikto at napakatino. Puna ni Lando na dahil ay pabulong, ang pagsasalita ay medyo inilapit sa kanya ang mukha. Iyon ang eksenang nakita ni Victor mula sa mesa nila ni Donna. At hindi niya maintindihan kung bakit parang may masakit na bumundol sa puso niya. Hindi niya kayang unawain kung bakit may galit siyang nararamdaman habang nakikita si Camila na may katabing lalaki at kausap nito sa isang very sweet na paraan. Bigla rin ang pagkirot ng kanyang ulo, pagkasakit-sakit. Napansin ni Donna ang stepfather niya. Daddy Victor, bakit ho? Just a headache, Donna. What can I do? Kaya niyo ba, Daddy Victor? Umuwi na tayo. Nag-aalala na ang dalagita. Biglang-bigla ito. Parang may kung anong tumama sa sentido ko at kumirot na lang ng napakatindi. Nakapikit si Victor. Masakit na masakit pa rin ang kanyang ulo. Nakalabas naman sila ng restaurant at nakarating sa parking lot kung saan naroroon ang kotse ni Victor. Sumandal muna si Victor sa upuan ng driver's seat. Pawala na ang kirot ng kanyang ulo, pero para siyang nahahapo. Takang-taka talaga siya. Ano ang sanhi ng matinding pagkirot ng ulo niya at biglaan pa? Ano ba ang umpisa? Yung hindi niya maintindihan kung bakit parang galit siya nung makitang may katabing lalaki si Camila. Bakit nga ba ang lakas ng epekto sa kanya ng eksenang yun at naging dahilan pa yata ng pagsakit ng kanyang ulo? Are you alright now, Daddy Victor? Napatingin si Donna sa mukha ng stepfather niya at kitang-kita niya na may gumugulo sa isip nito. Sino raw yung kasama at katabing-katabi ni Camila? Nobyo ba niya? Nakakunot noon na si Victor. Kaibigan lang daw, sabi ni Tita Camila. Sabi rin ni Lando ang pangalan ng guy. Napaismid si Victor. Hindi niya mapigil ang inis. Hindi niya kontrolado ang damdamin niya. Parang isip niya ay wala na sa kanyang utak kundi nasa puso. Hindi pa rin naman niya kayang unawain ang lahat ng yun. Nobyo siguro niya yun. Masyadong malapit sa kanya yung lalaki eh. May pag-iling pang kasama ang pagsasalita ni Victor. Halata sa kilos nito ang pagsiselos. Napapakamot naman sa ulo si Donna. Ano ba ito? Mukhang nagsiselos ang stepfather niya. Pero bakit? Walang-wala man lang sa hinala niya noon, na-attracted ang Daddy Victor niya sa kanyang Tita Camila at saka biglang-bigla ito. Wala namang asawa si Tita Camila, Daddy Victor. So okay lang kung magkanobyo siya kung sakali, di ba? Parang nagkaroon ng echo sa loob ng utak ni Victor. Paulit-ulit na umalingaw doon ang sinabi ni Donna na wala namang asawa si Tita Camila. Bigla ang balik ng kirot sa kanyang ulo. No! Talagang natakot si Donna sa nangyari sa kanyang Daddy Victor. Hindi niya makalimutan ang itsura nito habang nasa loob sila ng kotse. Namumula ito. Hawak ang ulo. Nakapikit at napapangiwi ang mukha sa kirot. Ang tagal din sa ganoong anyo ng Daddy Victor niya. Hindi malaman ni Donna kung tatawag ba siya ng saklolo. Nang sumubsob sa manibela ang Daddy Victor niya, akala niya'y hinimatay na ito. Daddy Victor! My God! Niyakap na niya ang itinuturing na pangalawang ama. Nakahinga naman ng maluwag si Donna nang nakita niya na napaubo ito. Are you alright now, Daddy Victor? Nag-aalala niyang tanong. Matagal bago sumagot si Victor. Just leave me alone for a while, Donna. Don't talk. Don't touch me. Don't do anything. Just keep quiet. Natuliro si Donna, pero iginalang naman niya ang sinabi ng stepfather. Nanahimik nga siya sa pagkakaupo sa tabi ng Daddy Victor niya sa kotse. Kahit kay tagal niyang naghintay ay wala siyang reklamo. Nakamasid lamang siya sa Daddy Victor niyang nakasubsob pa rin ang mukha sa manibela ng kotse. Mga 1 oras din bago umupo ng tuwid si Victor. Nakita ni Donna na pawisan ito. Pinahid ni Victor ng panyo ang pawis sa mukha.
Tingin ni Donna ay hapong-hapo ang Daddy Victor niya. Parang galing sa malayo. Parang may inakyat na matarik na bundok. Kumurap-kurap si Victor at ipinilig-pilig ang ulo. At parang namamangha ito sa sarili na tumingin kay Donna. I can now remember everything. Everything. Nagbalik ang memorya ko sa nakaraan. Si Donna naman ay natigagal din sa narinig. What? Parang may kung anong susi na ipinasok sa ulo ko at nabuksan ang isang pinid na pinto ng utak ko. Then everything just came back. Lahat ng nangyari noon ay alam ko na. Ang linaw-linaw na ng memorya ko, Donna. Halos emosyonal pa sa katuwaang nagpaliwanag si Victor. Wala ka ng amnesia, Daddy Victor? Magaling ka na? Gusto ring tumalo ni Donna sa katuwaan. Oo, tama ang doktor. Kusa nga akong gagaling. Parang may sinabi ka kanina na nag-trigger ng paggaling ko. Ano nga ba yun? Kumunot pa ang noo ni Victor. Nailing naman si Donna. Ang Daddy Victor naman, akala ko ba'y wala ka ng amnesia? Bakit kanina ko lang sinabi, hindi mo na matandaan? Natatandaan ko na. Ang sabi mo, wala namang asawa si Tita Camila, Daddy Victor. Nagpaulit-ulit yun sa utak ko. Parang kay lakas-lakas ng echo. Parang sa sarili lamang nagsasalita si Victor. Sa kawalan nakatingin. Nagtaka naman si Donna. Daddy Victor, ano naman ang dahilan at ang sentence na yun pa ang nagpa-trigger ng paggaling ninyo sa inyong amnesia? Kumurap-kurap naman si Victor. Napapikit siyang mariin. Para bang iiyak pero hindi naman. Bumuntong hininga na lamang ng pagkalalim-lalim. Nabahala na talaga si Donna. What is it, Daddy Victor? Sabihin mo naman sa akin oh. Mag-ama na tayo, right? Tumango naman si Victor. You and I are family. Kaya sa iyo ko lamang muna to sasabihin, Donna. Si Camila, ang ina ng nobyo mong si Travis. She is my wife, my legal wife. Una akong nakasal sa kanya kaysa sa mami mo. Nanlaki ang mga mata ni Donna. Napaawang ang bibig. I can't believe it. Napaka-imposible naman. Pailing-iling si Donna habang nagpapaliwanag si Victor kung paano nangyari ang lahat.